Kapag sinasagawa po natin itong tinatawag na Workers' Conference, kasi po itong ating Workers' Conference, kabahagi na po ng ating programang ito ay yung sama-sama nating pagsamba. Kapag ito yung sinasagawa natin, ito'y hudyat ng tinatawag na pagtatapos ng taon. Katunayan, ito yung huli na activity na tayo lahat ay sama-sama na patuloy nating pinag-uusapan yung taon na ating nilakaran, yung tema na ibinigay sa atin ng ating Diyos. At habang patuloy nating inaalaala yung mga bagay na yon, ito rin yung panahon na gaya ng aming sinabi, ito yung pagtanaw naman natin doon sa panibagong hakbangin, sa panibagong lakbayin na ating pagsasama-samahang lalakbayin sa paglilingkod sa Diyos at maging sa mga kapatid. Ito'y bagong direksyon na siyempre, ito yung ninanais ng Diyos na ating tatahakin. Ito'y bagong tema na ating susundan. Bagong mga proyekto na susuporta sa ating mga programa. Bagong pagtatalaga at bagong kasiglahan at marami pang mga bago para sa ikauunlad ng ating buhay spiritual. Ang tema po natin, bagaman ngayon po ay nasa huling bahagi na tayo ng taon, but still sakop tayo ng tinatawag na tema natin noong 2021 na nakatala dito sa unahan. Sabi rito sa Santiago 4:8, "Draw near to God and He will draw near to you." Naniniwala ako na tayo sa panahong nagdaan, bagaman may pandemya, tayo ginabayan ng Diyos. Amen po ba? Tayo ginabayan at tayo sinamahan ng Diyos. At bunga nga po ng tema na ibinigay sa atin ng Diyos, halos lahat ng mga mensahe na pinaraan ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga pastor, mga manggagawa, ay karamihay nakaugnay dito sa tema. At alam ko, sa dami ng mga mensahe na ating narinig patungkol dito, tayo ay nagkaroon naman ng pagkatuto. Siyempre, ganun sinabi ko kanina, ito yung panahon na tayo pwedeng tingnan natin ano ba yung nangyari doon sa tema na ating nilakaran sa ating buhay. Kasi noong 2020, ipinahayag yung ating tema para sa 2021 ngayon tungtong. Kaya ang tanong dito sa atin, sa lahat sa atin, gaano na tayo ngayon ka-close sa ating Diyos? Diba? Sabi ng mensahe kasi, yung tema na ating nilakaran, na nag-start noong January 2021 up to this month. Ang sabi nito, draw near to God and He will draw near to you. Ito yung inyuto sa atin ng Diyos na tayo ay magpakalapit sa Kanya. At ang biyaya at pangako ng Diyos, siya ay magpapakalapit sa atin. Tingnan natin ngayon yung ating sarili. Simula noong 2020, kumpara ngayong 2021, tayo ba ngayon ay mas malapit sa Diyos? O kumpara noong 2020, ang pakiramdam natin sa ating spiritual na buhay para bagang hindi umatras, hindi rin umusad. Tumigil lang dun sa kung ano yung dinatnan natin noong January. Or, ang nangyari, baka imbis na tayo ay umusad o mapalapit sa Diyos, baka ngayong 2021, kumpara ng 2020, ay mas lalo tayong malayo ngayon sa Diyos. Binabanggit ko po ito kasi ang tema nga natin na nilakaran, na ito yung binigay sa atin ng Diyos na guide natin kung paano tayo lalakad na sama-sama sa paglilingkod sa Diyos. Nang sabi niya, lumapit tayo sa Kanya. Nang magiging bunga nito yung pangako, mapapalapit siya ng todo sa atin. Siyempre, wala namang pwedeng magsabi sa ating sarili. O kung sino man, hindi natin pwedeng sabihan ng ating katabi na siya ay naging mas malapit sa Diyos o siya ay naging mas malayo sa Diyos. Tayo yun. Sarili natin yun, na kung tatanungin natin sa sarili natin, sabi nga, gaano na tayo ngayon ka-close sa Diyos. Nais kong malalahanin yung ilang katuruan na naipangaral na halos sa buong taon na aking narinig sa iba ring mga manggagawa. Upang patuloy na maging gabay natin, malaman natin nasaan na tayo ngayon sa presensya ng Diyos.
Ang pagbabasihan pa rin natin, yung kapitulo na pinaghalawan na ang ating tema, yung James 4:8. Pero yung buong chapter 4, yun yung ating pagbabasihan para makita natin nasaan na ba tayo at kung ano pa yung dapat natin gawin. Kung sa tingin natin ay naging malapit tayo, ano pa yung dapat natin gawin para maging mas malapit pa tayo? Kung tayo naman ay walang nangyari, ano yung dapat natin gawin ayon sa ating maririnig ngayon para tayo umusad naman palapit sa Diyos? At kung tayo napalayo, medyo nanlamig tayo, ano yung dapat natin gawin para yung kalooban ng Diyos ay mapalapit tayo? Actually, bagaman yung tema natin na Draw Near to God ay tema ng 2021 na technically magtatapos dahil magpapalit tayo ng tema. Pero yung spirit, yun ay panghabang buhay. Hindi dapat mawala sa ating kaisipan na kung hindi na natin tema ng 2021 ay hindi na tayo magpapakalapit sa Diyos. Yan ay continuous. Continuous yan. Upang patuloy na maranasan natin yung biyaya ng pagiging malapit sa Diyos. Tatlong bagay lamang dito sa chapter 4 ng Santiago ang nais ng Diyos na makita natin. Bagaman maraming sinasabi, meron lamang tatlo. Yun ang tala sa verse 8, sa ikalawang bahagi, ang sabi rito, linisin nyo ang inyong puso. Pangalawa, sa verse 10, yung unang bahagi, ang sabi rito, magpakumbaba kayo. And then, yung pangatlo, sa verse 11 ng chapter 4, ang sabi rito, ayusin ang ating ugali. Clean up, humble down, and behave yourself. Ito yung sinasabi ni Apostol Santiago sa bawat isa natin upang tayo, sa utos ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya, magkaroon ito ng kaganapan sa buhay natin. Kaya dito pa lamang sa tatlong to, pwede na natin makita. Tayo ba'y nagkaroon ng pagkalapit sa Diyos pagdating doon sa pagiging malinis na puso? Yung pagiging mapagpakumbaba, diba? At yung pagiging maayos ang ating pag-ugali. Ang Biblia, nakikita natin ang napakaraming kahanga-hanga at magagandang katotohanan na kung ating titingnan sa ating sarili, napakalaking encouragement. Simple lamang dito sa sinasabi ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Ang sabi nito, ang Diyos ay patuloy na tayo hinahanap. Tayo tulad ng mga naligaw na tupa na siya naghahanap talaga sa atin. Kaya lang kahit na hanapin ng Diyos, kung tayo na patuloy na lumalayo, hindi mangyari pa rin yung ating tinatawag na pagkakalapit. God is passionately seeking those who passionately seeking Him. Ganun ang Diyos ganun ang Diyos. Kaya sabi, lumapit ka sa akin, lalapit sa sa'yo. Bagamat siya hindi lumayo. Di ba? Pero napakahalaga ng tinatawag na pagtugon natin. Kaya sabi nga ni Jeremias, Propeta Jeremias sa 29:13, ito yung pangako ng Diyos Kapag hinanap niyo ako, ako'y ninyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Sa Ingles, yung tinatawag na buong puso, ang kabaliktaran niya yung pagiging half-hearted. Yung hindi buo. Yung patungkol doon sa paghahanap sa Diyos o yung paglapit sa Diyos, minsan very aggressive, napaksigla, minsan naman hindi. Depende doon sa mga sitwasyon na nangyayari. Sabi nga ulit doon sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. No question na, 100% gusto ng Diyos na tayo ay maging malapit sa Kanya. Pero base doon sa tatlo na ating nabanggit, paano natin ito magagawa? Yun narinig natin tatlo. Or, ito ba ay ginagawa natin o pinagsisikapan natin? Yung unang bagay, sabi rito, clean up. Sabi sa verses 7 to 8 ng chapter 4, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kung lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo, hugasan ninyo ang inyong mga kamay.
kayong mga makasalanan. Di ba sabi nga, totoo gusto ng Diyos na tayo lumapit, magpakalapit sa Kanya. At maraming tao gusto rin talagang lumapit sa Diyos. Kaya lamang ang nalilimutan nila yung sinabi ni Apostol Santiago, na dapat kung lalapit tayo sa Diyos, dapat malinis ang ating mga kapatid. Ano sabi rito? Dapat yung ating kasalanan ay hindi nagpapatuloy sa ating buhay. Sangayon dito sa ating binasa, ang paglapit sa Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Kanya. Ang sabi rito, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo. Ang pagpapasakop sa Diyos, meron tayong gagawin paglaban sa diablo. Diba, yun yung nalilimutan ng marami na mga tao na makikita mo tuloy na sila na may lumalapit, makikita mo sila sa bahay-sambahan, makikita mo sila sa mga activities, pero pag tinignan mo, para bagang sa simpleng problema o pagsubok na dumarating, para bagang napakalayo sa Diyos. Diba? Para bagang ang layo agad ng talkwas. Ang sabi rito, hindi lamang basta labanan. Ang sabi rito, we must resist the devil. Hindi po pwedeng paglapit natin sa Diyos, kasama natin pa rin bilang sidekick ang devil. Bakit sidekick? Kasi patuloy pa rin nakakagawa siya sa atin eh. Yung mga bagay na gusto niyang itulong sa atin, patungo sa kasamaan, nagagawa niya eh. Diba? Lumalapit tayo, pero nalilimutan natin na may sinasabi ang Diyos. Sa paglapit na sa Kanya, dapat linisin natin yung ating buhay. Lalo tigil, buhay spiritual. Dito sa binasa natin talata, meron tinatawag na twin principle, na meron din twin promises. Ang sabi rito, resist the devil, ano yung promise? He will flee from you. Labanan mo ang diablo, lalayo sa sa'yo. Yun yung una. Pangalawa, draw near to God, and He will draw near to you. Pag ang pinag-usapan ay kasamaan, lumayo tayo. At mga kapatid, ang lagi naman natin nararanasan, di ba, sa ating buhay paglilingkod. Hindi kasi kung tayo lumalayo sa diablo, hindi kasi kung tayo umiiwas sa gawa ng kaaway, pag lumayo tayo dyan, wala na. Nagpapatuloy yan. Kaya ang sabi, kung ikay lumalayo at patuloy na lumalapit yan, i-resist mo na. Labanan mo! Diyan. Diba? Diyan sa ating Diyos, sa ating paglapit, sakalang tayo makalalapit sa Kanya na yung taglay natin yung tinatawag na puso na malinis sa harap ng Diyos. Ang dapat na unang-una nating hakbang sa ating buhay, kapag kumikilos ang kaaway, ang unang-unang dapat na gawin, resist. Totoo yung prayer, powerful yan. Given na yun. Very powerful ang prayer. Pero after natin mag-pray, laban sa devil, dapat we must resist the devil. Labanan natin ang diablo. Alam niyo, minsan tayo, di ba, kaya marami ang nahuhulog. O, sasabihin natin, may napapayuhan tayo na kapatid, na sa tingin natin, ay para bagang medyo delikado. Ay ganyan. Di ba, minsan nangyayari yun. Minsan marinig natin tugon, Pastor, ako naman huwi kahit paano yun, alam ko yung aking ginagawa at ako na may maingat. Diba? Meron tayong gano'n na para talagang meron pa tayo na tinatag mga kapatid bilang tao. Kung hindi talaga tayo magkakaroon ng tunay at tapat o sincero, ang sabi rito, passionately na paglapit sa Diyos, we cannot outsmart the devil. Ang devil po kasi, alam natin lahat, mga kapatid, di ba? Hindi siya sa mga pangit na bagay lamang humaharap sa atin.
Hindi sa mga pangit na bagay lamang siya humaharap para tayo tuksuhin. Hindi ito sa very obvious na kasalanan na ipagagawa sa atin. Minsan nakatago siya sa tila baga magagandang bagay. Tila baga tama na mga bagay na ating gagawin. Kaya napakahalaga nung tinatawag na kapag nakita na natin ang devil o naramdaman na natin sa ating buhay, meron tayong gagawin, meron tayong pupuntahan, meron tayong workers conference, and then nakikita natin marami siyang inilalagay sa ating isip na mga bagay na paano kung ganito, paano kung ganyan, paano kung ganito. Resist the devil. Kaya palakpakan natin ating Diyos dahil na-resist ang devil, tayo lahat ay narito. Pero sabi nga ang Biblia, hindi ko mo tayo nakarating dito, ay okay na. Sa mga nakaraang messages natin, totoo, ang buhay ng Kristiyano ay mapagtagumpay dahil sa ating Diyos na mapagtagumpay. Pero ang ating pagtatagumpay, tagumpay ngayon, mamaya labanan uli yan. Continuous battle with the devil. Kaya pwedeng mangyari, nung binanggit ko nga nung nakaraan sa, kung nagkakamali, sa Bicol ba o sa Sierra, na pwedeng after ng conference o after ng service na ito, ang lahat ng umattend ay na-bless. Nagtagumpay ang Diyos, natanggap ang mensahe. Pero pagdating natin sa bahay, nagkaroon ng problema. Di ba, nararanasan natin yan, mga kapatid? Di ba, yung pasisimpa-simpa pala natin, yung tayo sarap ng pakikipag-awitan, ng fellowship sa mga kapatid. And then, pagdating sa bahay, may ma-encounter agad tayo. Di ba? Kaya mahalaga na ang devil hindi tumitigil. Kaya sabi ng Diyos, sa ating paglapit sa Kanya, manatili tayo sa presensya niya. Hindi sapat yung tayo lumapit lang, okay na. Meron tayong gagawin para tayong manatili sa Kanyang presensya. Kaya mahalaga yung ating tema na nilakaran. Actually, napakahalaga. Halos ito yung buhay natin. Buhay paglilingkod na pwede naman tayo maging masipag. Di ba? Pwede naman tayong maraming ginagawa. Di ba? Kaya masabi sa Matthew 7, chapter 6, at inulit sa 7 din. Di ba? Marami doon ang talagang mga gumagawa sa gawain ng Diyos. Pero yung pala, hindi nila nalaman, ang layo pala sa Diyos. Kasi pagdating ng dulo, sabi ng ating Panginoon, magsialis kayo kasi hindi ko kayo kilala. Pero lahat yun ay nasa matinding gawain ng Diyos. Kaya napakahalaga ng mensahe na ating nadaanan. Ngayon nga, sabi ko nga, isang taon na halos yung lumipas. Gaano naging kahalaga ito sa ating buhay spiritual? Ano ang naging rema ng sinabi ng Diyos na kayo'y lumapit sa akin at lalapit ako sa inyo? Diba? Hindi po ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng direksyon o ng tema para lamang meron tayong pag-uusapan. Parang po meron lamang tayong topic na i-discuss kada taon. Hindi po. Ang nais ng Diyos, magkaroon ng kapahayagan sa ating buhay, yung kanyang sinabi na tayo magpakalapit sa Diyos. At ang sabi rito, resist the devil, wash our hands, purify our hearts. Kaya doon sa apat na binanggit na yun, patungkol sa mga talatang binanggit natin, sabi rito, pasakot kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo, lumapit kayo sa Diyos, hugasan nyo yung mga kamay. Doon pa lang sa una na yun, tingnan natin mga kapatid, yung ating buhay. Lahat tayo nakaranas ng pag-atake ng kaaway. Patuloy tayong magpakatatag, magpakalapit sa Diyos upang tayo patuloy na maging katanggap-tanggap. Ang sabi ron, yung huling bahagi ng talata na yon, you double-minded. Ano matapos sabihin ng Diyos na mga marurumi ang kamay, marurumi ang puso, hindi nire-resist ang devil?
Ang sabi rito, you double-minded. Alam mo sabi sa Biblia, pag tinignan natin yung kahulugan ng pagiging double-minded, kasalanan niya. Kapag ang isang tao nagkakaroon siya ng tinatawag na pagiging double-minded, yan ay nagiging kasalanan sa kanya. Sa paanong kaparaanan? Kapag sinabi ng Diyos, lumapit tayo sa Diyos, wala na tayong dapat pagpipilian pa. Hindi mo dapat hatiin ang iyong isipan. Lalapit ba ako ng konti? O lalapit ako ng bumbu? O hindi ako lalapit? Kaya sabi rito ni Santiago, you double-minded. Kasi may sinasabi na ang Diyos, pag may sinabi ang kaaway, minsan tinatanggap na apektuhan tayo. Diba? Hindi natin pwede, hindi tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo po pwedeng namumuhay tayo spiritually, kalahati, namumuhay tayo worldly, kalahati. Sabi nga rito sa verse 4 ni Santiago, mga taksil, hindi ba nyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa liputan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, naging kaaway ng Diyos. Di ba? Walang panggitna. Kapag ikaw ay malapit sa sanlibutan, ang sabi rito, kaaway ka ng Diyos. Hindi sinabi na kapag ikaw ay medyo namumuhay ayon sa sanlibutan dahil konti-konting kasalanan lang, medyo malapit naman sa iyo ang Diyos. Walang ganun. Kaya sabi ni Santiago, purify your hearts, you double-minded. Pag sinabing purify, puro ang ating puso. Puro ang laman ng ating puso. Diba? Mahirap, mahirap. Pero ang sabi ng Diyos ito para tayo'y makalapit sa Kanya, cleanse our hearts. Hindi po pwedeng nasa buhay spiritual tayo and then yung kalahati o di kaya nasa gitna tayo. Mamili tayo. Di ba? Sabi ng Apostol Pablo sa Romans 8, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay kapayapaan. Kaya dalawa lang talaga choice Kapag binili natin yung laman na ito ang gusto yung sanlibutan, ang sabi rito, nagdudulot ka ng kamatayan. Hindi sinabing, pag ikay nasa gitna ng yung laman at ng Espiritu, doon ka sa level na may tinatawag na yung panggitna raw. Gitna ng impyerno, gitna ng langit. Wala gano'n. Dalawa lang ang ating patutunguhan. Pangalawa, na sinasabi rito, yung una, clean up. Pangalawa, humble down. Sa James 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Actually, itong mensahe na, itong verse na ito, very popular na sa atin lahat. At alam na alam natin na ito'y sinasabi ng Diyos at may pangako ang Diyos na kung ito'y mangyayari sa atin, siya'y magtataas sa atin. Di ba? Ang sabi rito sa James 4:5-6, yung matutusong na verse, ang sabi rito, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala ang mapagpakumbaba. Alam niyo yung mga verses na binabasa natin, nakakatuwa Hindi lang naman basta sinabi ng Diyos, wag. Tapos. Pag sinabi ng Diyos na huwag, ito pagpapala. Pag ginawa. Sabi rito, huwag tayong maging mapagmataas. Pag tayo naging mapagpakumbaba, yung kabaliktaran naman, ang sabi rito, pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Alam niyo po, isang tao, ito yung true to life, hindi ko lang makita yung pangalan kung saan siya kakano Isang tao ang inawardan ng medal ng pagkilala sa taong ito. Ang purpose o dahilan ng pagbibigay ng medal sa kanya, kasi yung kanyang tinatawag na humility, yung pagiging humble. Ang mabigat nga, paglipas ng ilang araw lamang, linggo, binawi na sa kanya yun. Kasi simula nung isuot sa kanya ng award, hindi na niya hinubad. Alam mo, pwedeng makita yun sa ating buhay.
Maaaring doon sa tao, hindi naman niya intensyon ay pagyawan, di ba? Kaya lamang yun ang nagiging kahulugan nun eh. Na sa ating buhay, pwedeng sabihin natin na hindi naman natin intensyon na tayo maging mapagmataas dahil gusto talaga natin tayo maging magpakumbaba sa harap ng Diyos. Pero siyempre, bantayan natin yung ating sarili na baka minsan tayo nakakalimot. Di ba? Kasi yung pagpapala o di kaya yung popularidad o di kaya yung mga kung ano ng mga accomplishment, lahat yan. Yan ay biyaya ng Diyos, di ba? Biyaya ng Diyos yan. Kaya lamang hindi natin nagagamit ng tama na itaas talaga kung sino yung tunay na nagbigay sa atin ng pagpapala. Alam niyo po, ang isa sa dahilan, kaya marami ang hindi mapagpakumbaba, yung tinatawag na pride. Part ng pagiging mapagpakumbaba, yung sakto lang ikaw na lumapit kahit na sa tingin mo ikaw ang tama. Kaya lamang, kaya hindi magawa ng marami yun dahil merong pride na nasa sa kanila. Di ba? Kasi tingnan niyo mga kapatid, kung ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging hari, ang kanyang dinala dito sa lupa, ipinakilala niya na siya ay hari at siya ay dapat na paglingkuran. Hindi siya maglilingkod. Dahil dun sa kung ano yung merong estado sa kanyang buhay, yung pagiging Diyos niya. Di ba? Imagine natin kung hindi nagkaroon ng gano'n sa ating Panginoon Jesus. Nasaan kaya tayo ngayon? Ipinakita ng ating Panginoon Jesus yung mga bagay na dapat nating tularan. Sabi nga, kaya natin binabanggit ito kasi ito nakaakmado sa tema natin for 2021. At napakahalaga talaga ito na makita sa atin, masaling sa atin. Kasi hindi maganda na lalabas tayo uli, papasok tayo sa panibagong taon. Hindi natin alam. Hindi pa tayo malapit sa Diyos. Diba? Kasi ito yung sinasabi ng Biblia. Kaya payo pa rin ni Santiago 4:9, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Hindi intention dito ni Apostol Santiago na tayo lahat ay huwag maging masaya, huwag magtawanan, huwag mag-fellowship. Hindi yun ang intensyon. Hindi yun ang intensyon. Gusto lamang pukawin ni Santiago na baka sa ating pagsasaya at sa ating pag-enjoy, meron na tayong napapabayaan. Diba? Baka meron tayong napapabayaan. Ngayong panahon ito yung panahon ng kasayahan, Pastor. Panahon ng pagiging masaya, pagbibigayan, pagtanggap. Huwag nating kalilimutan bakit natin ito ginagawa. Dapat yung layunin ng ating ginagawa, hindi pa rin nababago. Dapat yung layunin ng ating pagsasama-sama, kasiyahan, ay dahil ito, kalooban ng Diyos at pinagagawa sa atin. Hindi dahil sa meron tayong mga motibo sa ating sarili. Kaya sabi sa verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you. Pag ang pinag-usapan kasi yung pagiging humble, talagang yan ay hindi pwedeng mawala. Sa lahat ng churches, sa lahat ng taon, iba-iba lang ang buwan, yung tinatawag na pagiging mapagpakumbaba. Diba? Yung pagiging mapagpakumbaba. At saka napakasarap. Napakasarap na lumapit sa isang tao, napakasarap na makisama sa isang tao, masarap na makilala ang isang tao na merong humble heart. Diba? Na gaya sinabi ko, tayo naman lahat ay may problema. Walang hindi. Walang hindi. Pero nakatutulong sa atin yung tayo yung pagiging ating mapagpakumbaba. Itinataas tayo ng Diyos. At panghuli, sabi rito, behave yourself. Ito kasi yung tema natin kaya sabi ko, siguro ito talaga yung nais ng Diyos na ating marinig lahat. Kasi sa panahon ito ng pandemya, nasaksihan ninyo lahat. Huwag natin tingnan ng Kristiyano, yung mga hindi Kristiyano.
Anong behavior ang nakita natin sa mga tao pangkalahatan patungkol sa nangyari sa ating pandemya simula ng isang taon hanggang sa ngayon? Anong behavior ang pinakikita ng tao kapag may tulong na dumarating? Anong behavior ang pinakikita ng tao patungkol sa kanyang kapwa? Yung simpleng pipila ka lamang sa pagkuha ng relief, anong behavior ang makikita natin? Diba? Ang sabi nito, behave yourself. Hindi naman dinretang sinabi, behave yourself. Pero sa paanong paraan? Ang sabi rito ni Apostol Santiago sa verses 11 to 12, mga kapatid, ang kinakausap niya rito yung mga kapatid, huwag kayong magsisiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan at hindi ka tagasunod ng kautusan, kundi isang home nito, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Yung unang dalawa, cleanse your hands, clean up, pagkatapos humble yourself, yun ay panay patungkol sa Diyos. Yung sinabi ni Apostol Santiago. Pero dito, bigla siyang lumundag. Yung unang dalawa, kinakausap niya tayo patungkol sa kung ano yung dapat na maging patungo natin sa Diyos. Magpakababa tayo sa Diyos. Lumapit tayo ng malinis ang puso sa Diyos. Pero dito, ang sabi niya, bigla siyang lumundag doon sa kanya naman tinutukoy ay tao. Diba? Ano sabi rito? Matapos niya natukoyin yung relasyon natin sa Diyos, ang tinukoy niya rin yung relasyon natin sa isa't isa. Alam, napakahalaga yun, di ba? Napakahalaga na. Alam ko naman kumbaga sinasalansan lang naman natin. Pero ito'y dapat nating maalala sa ating buhay. Hindi pwedeng sa tingin natin ay napakalaki o napakaganda na relasyon natin sa Diyos. Pero pagdating sa kapwa ay hindi. Hindi pwedeng paghiwalay na. Kasi yung kapahayagan na tayo may tunay na relasyon sa Diyos, magiging maayos ang relasyon natin sa kapwa. Kapahayagan na. At yung tayo naman may magandang relasyon sa tao, pwedeng mangyari yun na wala tayong maayos na relasyon sa Diyos. Kaya yung pinakauna, dapat ayusin natin, kaya dalawa yung binanggit muna niya eh. Ayusin natin yung relasyon natin sa Diyos. 2 beses niyang ipinagdiinan sa ating topic. And then yung panghuli, ayusin natin ang relasyon natin sa isa't isa. Sabi sa 1 John 4:20-21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya kaibig ang hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang may ibig sa Diyos ay dapat din umiibig sa kanyang kapatid. Alam niyo, sa ating pamilya, may mga magulang na naririto. May mga anak. Walang magulang na natutuwa kapag hindi maayos ang relasyon ng kanyang mga anak. Walang magulang dito sa lupa. Walang tao na natutuwa na ang kanyang mga anak nagkakagalit. Hindi tama ang relasyon. Amen po ba? Totoo po yun. Lalo't higit ang Diyos. Hindi siya natutuwa na ang kanyang mga anak ay hindi maayos ang relasyon. Ganun din ang pamilya ng Diyos. Kung tutuusin nga, alam naman natin na mas mahalaga ang pamilya ng Diyos kaysa sa pamilya natin sa lupa. Kasi ang pamilya ng Diyos, yan ang pamilyang aakyat sa langit. Pero yung pamilya natin sa lupa na hindi bumilang sa pamilya ng Diyos, alam natin, kapahamakan ang pupuntahan. Kaya napakahalaga. Itong sinasabi ni Apostol Santiago, sa ating paglapit sa Diyos, na ito yung gusto ng Diyos, dapat masaya tayong lalapit kasama
ang ating mga kapatid, kasama ang ating pamilya. Di ba tayo pupunta ngayon? Umattend tayo dito, bagaman limited pa yung ating attendance o yung ating participants. Pero dito sa mga kapatid na naririto, di ba nakakalungkot na tayo'y pupunta dito sa pagsamba, yung mahal natin sa buhay na gusto natin kasama ay hindi ka natin kasama. Di ba? Bilang tao. Kaya masaya tayo kapag nakikita natin na yung mga kapatid natin, anak natin, ay nakakasama natin sa pagsamba sa Diyos. Kaya yun yung dapat na makita sa bawat isa sa atin. Hindi pwedeng tayo lamang ang masigasig, ang masidhing lumalangit sa Diyos. Di ba? Dapat lahat tayo. Sama-sama tayo. Dapat wala tayong wala iwanan. Sabi nga, hindi lamang patungkol sa mga bagay na sinasabi natin. Ang sabi kasi dito sa huwag kayo magsisiraan. Yan ay sa pamagitan ng mga salita. Pero sabi nga, yung ating mga sinasabi, pangkalahatay bunga ng ating iniisip. Diba? Kaya tayo nakakapagsalita ng masakit sa kapwa kasi nag-isip na tayo ng mga bagay na kung ano yung sasabihin natin at yung isip natin sa tingin natin ay nasaktan tayo. Napakaraming mga tunay na magkakapatid. Sabi nga rito, behave yourselves. Yung sinabing huwag kayong sabi dito, huwag kayong magsisira sa isa't isa. Hindi ito sa church lang ang tinutukoy dito, mga kapatid. Maraming pamilya ang nawasak dahil ito ang nangyayari sa kanila na magkakamag-anak. Maraming pamilya ang magkakalayo kasi nakarinig sila ng mga bagay na masasakit na mapanira sa kanilang kapwa kapamilya. Maraming relasyon, maraming pagkakaibigan ang nawasak dahil dyan sa tinatawag ng mga bagay na yan na hinayaan natin na yung ating negatibong kaisipan ay mahayag sa ating mga labi. Diba? Kaya kapag tinignan natin sa paglapit natin sa Diyos, sa patuloy na paglapit natin sa Diyos, kung tayo ngayon ay nasa Disyembre na iginiya tayo ng Diyos patungkol dito sa ating lakarin na ito, nasabi rito na dapat wala tayong masasamang salita sa isa't isa, ito ba'y taglay natin ngayon? Kung hindi, mag-move forward tayo. Palapit sa Diyos. Na ang kondisyon, alisin na natin yan. Diba? Alisin na natin yan. Napakasarap na makasama sa paglilingkod ang mga kapatid na tumalikod ka man, umarap ka man, mawala ka man. Wala silang maririnig na gets. Yun ang kapahayagan ng tunay na magkakapatid na tunay na lumalapit sa Diyos. Ang sabi rito sa Efeso 4:29, huwag kayong gagamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ano ibig sabihin nito? Kapag tayo ay may iniisip, isipin natin ang isipin. Huwag agad nating ilalabas. Kasi kapag nailabas, mahirap pauwi. Diba? Ang sabi dito, gumamit tayo ng magagandang salita. Paano mangyayari yun? Isipin mo sa isip mo, ano yung magandang salita na sasabihin mo. Kapag ako ba may sasabihin sa kapatid, kapatid, ganito, ganyan. Pag-iisipan ko muna, ano kaya ito? Magiging negative sa kapatid? Ito kaya ay makaka-encourage sa kanya o lalo makaka-discourage? Iisipin ko na yun. And then, kapag nakita ko na may problema, i-rephrase ko o babaguhin ko. Kaya sabi dito, gumamit,
paano tayo gagamit ng mga tamang salita, isipin natin mabuti. Maging New Year's resolution natin yun. Diba? Kung sa tingin natin. Kasi hindi natutuwa doon yun. Hindi ko naman pwedeng sabihin mga kapatid na, sige, bawasan mo na konti. Konti lang. Itira mo yung konti. Hindi naman. Tanggalin natin. Lahat tayo meron yan. Walang hindi. Kaya kung yung tingnan ako, si Pastor parang perfecto. Parang hindi nakakapagsalita ng hindi maganda. Pero ito kaya sinasabi sa atin, para makita natin ating sarili, huwag niyo sukatin na iba, and then mag-adjust tayo. Makikita nyo, tayo mismo ang unang makikinabang kapag tayo ay meron ng malinis na puso. Tayo mismo ang unang makikinabang kapag tayo ay may kababaan. Tayo mismo ang makikinabang kapag maayos ang ating pag-uugali. Diba? Sino ang ayaw nun? Meron bang ayaw nun? Lahat gusto. But we have to act. Hindi sapat na narinig natin ngayon ang mensahe ng Diyos. Ang nais ng Diyos, si Santiago rin ang sumulat, na kung tayo nakikinig lang at hindi natin tinutupad, ito'y kasalanan sa atin at walang naging mabuting bunga sa bawat sa atin. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, masarap mag-celebrate. Magtatapos ang taon. Gusto niyo bang patuloy na lumapit sa Diyos? Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos. Sama-sama tayo. Maging New Year's resolution natin yan. Ano man yung tema na ating babanggitin sa kinabukasan, patuloy. Masama-sama tayo. Di ba? Ang sarap. Nasama-sama tayo na ano man yung hirap na ating dinadaanan, ano man yung pighati na ating dinadala, kung tayo may mga kasama na kapareho na seryosong lumalapit sa Diyos. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Kaya sabi rito, clean up, be humble, and behave ourselves. Lumapit tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Pangako na kung magkakaroon ng kaganapan, hanggang langit ang ating pagiging malapit sa Diyos. Palakpakan natin muli ang ating Diyos. Magandang umaga sa ating lahat. Tayo lang tayo yumuko sa ating kinalalagyan. Tayo manalangin, mapagpalang Diyos. Maraming salamat po muli sa napakahalagang paalala mo sa lahat sa amin. Patungkol sa pagnanais mo na kami ay tunay na lumapit sa iyo at manatili sa iyong presensya. Marami kaming nakita sa aming sarili. O Diyos, tulungan mo po kami. Kung sa aming sarili, wala kaming magagawa. Kaya patuloy na kami humihingi ng kalakasang nagbubuhat sa iyo. Dagdag ng antas ng pananampalataya upang patuloy, O Diyos, na bagaman kami limitado, ngunit meron kaming unlimited God. Na ang kapangyarihan ay mula langit hanggang lupa. Kung kami lamang ay patuloy na susunod. Kaya sa umagang ito, Diyos, tulungan mo po kami, ang lahat kong mga kapatid, at ako na iyong lingkod. Tulungan mo kami na laging magpakalapit sa iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli palakpakan natin ang Diyos. Magandang umaga mga kapatid. Hallelujah.